Tama na. So, tama ba yung sabi niya na Beulah? Beulah land? Yung 62 verse 4? Beulah daw eh. Sabi niya, yun ang lupa daw eh. Ha? Ha? O, tama. 62-4 yun. Yun ang alam ko talaga. Hephzibah and Beulah. Tama? Hephzibah means delight. Ang Lord delighted in you. And Hephzibah, you will be married. Magiging asawa ka. Ang Beulah. Ang Hephzibah ay hindi ka na isulit ngayon. Na tutuwa sa iyo, Panginoon. Sabi, sa 62-4 yun. Malapit lang yun, oh. Napakalapit, 60 lang tayo. Okay. Who can truthfully say that our life is not come? Sino bang makapagsasabi na ang ating liwanag ay hindi pa dumating? That our message is not timely truth. Na ang ating mensahe ngayon ay hindi sa tamang panahon. None who are in contact with it, I am sure. Tayo, na mga nandito na nakikinig, sigurado ako, sabi ni Brother Jose, sigurado ako na ang light ay nandiyan na sana sa inyo. Ang problema lang nito mga kapatid ko, paano natin inakpan ba natin? Walang magsisindi ng ilawan na kanyang tatakpan, ang kanyang ilawan sa gantangan. Gantangan man niya sa Bisaya. Di ba? Bisaya ko, Diyos? ng mamamatay. Oh, hindi. Kasi kawayan yung sahig. Oo. Ikaw lulusutan kita dyan pagka ganyan. Kawayan yung sahig, pag ginagpan ng gantangan, hindi mamatay yun. Maliban kung tabla. Oo, patay yun. Kailan? So, hindi pa mamamatay, Brad. Nandyan ang ilaw. Inspiration is therefore inviting God's people, the denomination, church ulit. Along with us, kasama rin pala tayo to arise and shine. The word shine is what we must study next, that we may know what is required of us. So, first, arise. Gising. Gising ngayon. Arise. Bangon. Sinabi. Okay. Next is to shine. The black, dirty object never reflects. Kahit anong gagawin mo, basta marumi, hindi yan magre-reflect. Kahit anong gagawin mo. Subukan mo yung stainless na tricycle ni Brother Dennis. Lagyan mo ng alikabok yan. Walang reflection yan. At ang sabi, bawal sa Manila ang stainless. Ikaw nagbibinta ka ng sasakyan. O bawal ang stainless. Dito ito ano. Wala na. So wala na ang reflection. A black, dirty object never reflects. It consumes all the light to itself. Galing, no? So, mayroon akong narinig nung ako yung binata pa. Black is the absence of all colors. Absence daw yun ng all colors. Hindi nga naman tatalpan kahit ano. Basta black. Yun yung sinabi. Black, dirty object never reflects. The moon shines because its surface is of white substance. Yung palang harapan ng buwan, puti pala yun. Maganda nabanggit ang buwan. Fair as the moon. Pero huwag niya akong paglakarin na malaki ang buwan pagka madaling araw. Takot ako dyan. Yung tahimik ba? Yung tahimik. Hindi takot. Yung katahimikan na kasi noon, nung ako'y naglalakad, pag hindi ako lasing, hindi ako maglalakad sa dahil nanghahamon ako sa baliti, baga? Baliting malalaki. Kasi mayroong tutunog-tunog alas 2 madaling araw, full moon. Tamang-tama na ganyan yung sabi niya. Sige nga, lumabas ka nga dyan, ako lang mag-isa Lumabas ka nga dyan, kung sino kong tumutunog-tunog yung tik-tik-tik-tik ba. Hanggang ngayon, alanganin ako yung parang, ang isang tao ka na, parang, mingawan ko kayo ba? Parang ko sa katahimikan na parang ay ko maglakad dyan. Pero pagka nasa missionary ako, umuwi ako galing sa Balis, pauwi dito, pasaan ko mangga, alas 3 madaling araw, alas 2. Yan, maglalakad ako dyan. Hindi ako takot.
Magtataka ako eh. Bakit hindi ako takot doon? Samantalang ayaw kong lumabas galing dito. Ayaw kong lumabas kung ang buwan ay lalo ngayon. Ayaw kong lumabas na ako lang mag-isa na tahimik. Bakit Brad? Baka natin. Ano yung... Ganito kasi ang... Bakit takot yung bata sa... sa mumu? Ha? Sabi ng tatay kasi, at saka nanay, naglaro yung mga bata ng tubig-tubig ba? Tubig-tubig. Patintero. Oo, nagpatintero sila. Uy, pasok na kayo. May aswang dyan. May mumu dyan. Pasok sila. Ay naku, walang puspuro sa loob ng bahay. Bumili ka muna ng puspuro doon. Ayaw ko, may mumu. Walang mumu. Paano? Ganyan ang nangyari. Sa akin, nataning yun. Nakuha niyo ang ibig ko sabihin? Noong utusan ka, wala. Wala yung aswang. Pero noong naglaro ka, meron. Pansinin ninyo, kayo mga bata, mahihirapan kayo ng mga bata ngayon. Dahil bakit? Bawal ito, pwede pala. Ganon. Ganyan ang pangyayari. So, tuloy tayo. If it were made of black substance, it could not reflect any light whatever. Pagka pumasok sa kanya ang araw, at anong panahon yun? Pag pumasok ang araw at lunar. Oo. Yun ang tawag doon ay lunar eclipse. Ang ibig sabihin, yung total eclipse ng palabas. Total eclipse ba yun ng palabas? Talagang, oo, mangyayari yun, mga kapatid. The same is true with spiritual light. Spiritual light. If we are eager to shine, kung tayo ay nagnanais, talagang isip-isip natin, gusto nating lumiwanag, we must now arise and clean up. Clean up. We must now arise pagpag agad dahil maraming alikabok. Hindi ka tinatalban ng liwanag. Hindi mo i-reflect. Oo, wala. Hindi. Mas maganda kung kahit hindi ka pa mag-reflect dahil wala ka namang re-reflectan, basta may na-absorb ka ng liwanag, nakaka-absorb ka ng liwanag. The same is true. If we are eager to shine, we must now arise and clean up. Put away our black, filthy garments. Take an active part in this revival and reformation under the supervision of the Holy Spirit. Stupidity, fanaticism, and indifference. Isa-isahin natin yung tatlo. Ano yung stupidity? Ha? Kalukuhan. Sabi nga, ito, mahilig ko nga tayo. No instant lie and think we have a time. Think is evening with me. Stupidity. Kalukuhan ba? Ha? Kalukuhan ang Tagalog-Tagal yan. Parang wala, talagang baliwala talaga sa'yo. Lalo itong kasunod, yun mahirap. Yung lalagpas naman ito, Brad. Yung fanatic. Ang fanatic, Brad, ay hindi lang yung walang, yung bang, dyan na lang. Yung nabalot na siya sa nakulong. Yun, kulong sa kanyang alam. Wala na. Ayos na ako dito. Wala ka ng dapat na sabihin sa akin. Ito pang isa, indifference. Hindi mo pansin. Yung iba, yung mga nais ipasok tayo. Stupidity, fanaticism, and indifference must be abandoned and divine thinking put in action, so commands the Lord. Let the wicked forsake his way and the righteous man his thought. Wala na eh. Kaya doon ako marasila. And let him return unto the Lord and to our God. He will have mercy upon him, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, and my ways not your ways, said the Lord. For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth dirt, and maketh it bring. Anong dadalhin ng ulan? Pag umulan sa garden. Hindi mo binungkal ang garden. Hindi mo binungkal ang bukid. Anong dadalhin pag umulan? Sinaw. Ha? Sinaw ng lupa. Yung?
Singaw. Damo. Singaw na. Pag umulan, Damo. anong lalabas sa lupa? Damo. Damo. Pero sa amin, mga kapatid, yung sa palayan namin, palay ang lumalabas. Palayan eh. Pero kung sitawan lalabas. Para sa ano yun? Para kanino? Sa ngayon sa ating binasa. Para kanino? Para sa taong nakatulad. Ha? Ayun o. Give seed to the sower and give bread to the eater. Dalawa o. Katulad ng ulan na lumalagpak at hindi na pabalik doon, ang aking mga salita ay katulad noon. Na sabi, na sila ay mag-water sa lupa, pagkatapos may tutubo, pagkatapos magbibigay ng binhi, pagkatapos magbibigay ng tinapay para sa mga kumakain. Binhi para sa mga tatanim. Mga kahasik. It shall out. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. Wala kang ano, no? Wala tayong laser, no? Wala. Yung sa akin, puro siya. Wala tayong laser. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Maging, ito, sa 55 yan. 55 yun ang Isaiah. Sana. Yun. 55:7. Yun pinabasa ko kay Seth kanina. Tawa? Yung sa 12 niyan, papalakpak yung kamay ng, yun sa 12 niyan. Yung trees. Palakpak ang kamay ng mga punong kahoy. We must clean up our thoughts, our ways, our bodies, our clothes, our homes inside and out. Kaya sabi ko kanina nga, sabi ko, nakakita kayo ng langaw dito. Kung pagpasok ninyo, nakakita kayo ng langaw. Wala, no? May gumagapang ba na ipis dyan? Mga kapatid, iba yan. Yung, kahit iba itong bahay na ito, daga dito naubos. Dati, talagang maririnig mo dyan kahit na nag-ano ka. Maririnig mo dyan na naghabulan ng daga. Diyan sa kanila, naghabulan. Daga dyan sa kabila. Itong dikit. Opo, naghabulan. Tapos yung kanilang mga sako ng, sabi ko, binibigyan na lang namin ng lagayan ng bigas. Dahil yung mga sako nila talagang pagpunta, butas ito. Yung kay Alex ko yung butas, sinaksakan mo ng plastic. Yun. Marami daw daga dyan. Wala dito. Nagtanong naman si Brother Joshua kasi kanina, bakit yung festival galing sa Panginoon niya? Para magiging busy ka. Sinabi talaga ng 1 PG. Para magiging busy ka. Or, sabi, Brother, curse be the ground? For your sake. Pero ako, Brad, wala mang piste pero laging busy. Ha? Wala akong piste pero laging busy. Ikaw? Ikaw ang binibisihan mo. Yung busy mo, hindi ka nag-presidente. Wala, hindi ka busy presidente. Daming busy. Ang ibig kong sabihin na busy, ay kung halimbawa busy ka ngayon, yung paglilinis lang sa bahay, pwede na yun. Kasi nagtanong yung bading dyan, yung bakla dito na nag-iigib, sabi ko, ako nagtanong, anong pinunta mo sa Manila? Sabi niya, hanap ng trabaho tayo. Sabi sa akin, sabi ko, umuwi ka na sa inyo. Bakit? Mag-uwalis ka doon. Trabaho yun. Hindi, bakit ka pumunta sa Manila? Maghanap ng buhay pala tayo, yung pera. Sabi ko, yun ang hinanap mo pala. Hindi yung trabaho. Pag trabaho, patrabahoy ka namin dito. Walang pera. Pwede ba? Hindi rin siya papayag. Pera talaga hinanap. Yun ang dahilan kung bakit tayo ay laging wala sa wisyo, wala sa timing. Laging busy, pero hindi na natin matatiming ngayon kung anong pinagbibisihan natin. Sabi ko sa iyo pumunta kayo sa bundok. Nakilala mo tuloy yung Binanisit doon. Sa Buwasaw pala sila nagpunta ma? Yan sila kayo? Hindi, marapit na kami nakarating sa Miguel. San Ildefonso? Hindi, longpas pa. San Miguel nga. Malagpas mo San Ildefonso. Bumaba para kayo. Galing dito sa Angat, umakit kayo, baba na Ildefonso, San Miguel yung pagkana. Actually, kumanang kami, bundok talaga. Sa bundok sila dumaan talaga. Papuntang Sige lang, dahil magpunta tayo doon. Pagkatapos natin kay Jerry, at saka kay Jory, at saka kay, sabi nila, napunta tayo doon. Nakapunta ka na ba doon? Nakapunta na siya. Si Sid na lang, ang hindi pa. Yun, si Sid,
Kilala mo yan, sister? Hindi ka magsishine dyan. Pag magshinean kayong dalawa. Hindi, nakausap lang namin. Tinanong ko siya kung Bisaya siya eh. Oo, taga-usami siya. Oo, sabi siya. Oo, kababayan ni Parwinog yan. At saka to. Okay. Pag gusto niyo mag-shine, we will see eye to eye. We will speak the same things. Para mag-shine tayo sa... Mamaya, mayroong panawagan dito. Sasabihin, the Gentiles will come unto you. Nakalagay dyan. Tingnan natin. Cleanliness is godliness. God's government is law and order. Peace and righteousness. Joy and contentment. Yun lang oh. Hindi kaya yun? Hindi kaya ng buhay natin? Pag wala akong pera, dahil sa naubos sa meron ko, wala talaga. Tanong nyo dyan, yung pinatawag kita, wala talaga yun. Oo, wala. Hindi mo niya kinuha. Ha? Hindi mo kumuha ang tricycle. Hindi kinuha ang tricycle dahil hinakot ko eh. Naka2,000 ako. 19. Basta yung aking naipon yan, ayos na. Nakabili kami ng 5 kilong bigas. 5 ba yung binili natin? Kasi merong mangutang pang bigas. Wala kami bigas. Wala nga kami sa ingin. Kayo pa mangutang. Hindi, bumili. Tapos pinangutang yung iba. Niluto yung iba. Kinabukasan, bumili ulit ng ng 10. Dito. Contentment, joy, righteousness, peace, order, and law, at saka godliness is cleanliness. Cleanliness is godliness, law and peace, and order and peace, righteousness, joy and contentment. Yun lang sa atin. Pagka wala, sa akyat kasi kay Mito. Walang pera eh. Akyat ako kay Mito. Pinamigay ko, di ba? Kanila. Kahapon kung nandito kayo, magsawa kayo kay Mito. Nastas ako, mga 2 oras siguro. Isip ko, mayroon nga akong kabahagi sa aming aking na-deliver. 1,900. Masa iyo itong 1,000. Akin itong 9. Saka ako wala na. Pinanukli pa yung 350 kahapon. Wala talaga akong pera-pera. Kanina. Pero kagabi, sabi ko, kunin ko kaya itong 350. Binigay naman nga mo sa akin. Awa. 350. Nandito pa ngayon. 300 na lang dahil pinagasolina ko kanina. Paghatid na. Madali lang talaga. Apakadali. Wala lang. Basta, no need to worry. Thus, we need to be polished by the Spirit. Sana ganito na mangyari sa atin. Na para na tayong walang you have to live. Kailan? Kailan tayo mabuhay? Begin to live in. Ha? Kailan dapat mabuhay tao? Ngayon lang. Huwag ka na mag-isip ng taas. Kahapon, huwag mo na isipin yung kahapon. Yung ngayon lang. Malapit na matapos, buhay pa tayo. Kung namatay ka kanina, ako na lang. Kung namatay ako kanina, wala na akong inom today. Tama? Contentment. Thus, we need to be polished by the Spirit of God. Be altogether Christians. You are to shine. Bago ka mag-shine, bago ka tawagin dyan na ito, maganda. Tingnan nyo, walang bumibili. Napansin nyo, walang kumakatok. Wala. Alam na alam dito. Kahit may tao dito, hindi yan sila kakatok. Dahil nung sinabi namin sa kanila na-train sila. Okay, Apostol, mamaya, tingnan mo nyo mamaya, bago kayo umalis, pagka mawala na yung araw, mayroon yan dyan. Mayroon niyang pupunta, wala kami bigay. If we are to shine, if gusto nating mag-shine, if we are able to reflect the Word of God to those who sit in darkness, how can we reflect? How can we have light? How can we light them? Ang sabi doon na yung parola, yung tawag niya, yung anong kanta niya sinabi mo kanina, yung violalan nasa church hymnal. Ay nandoon yun sa Isaiah 62:4. Ay ano yung lighthouse. Lighthouse daw. Parola nga lighthouse yung English na yun. Let the lower lights be burned. So, saan yun bakit kailangan lower lights be burning? So deadly. Ito yun. Ito ang magandang usap talaga. Parang ito yung sinasabi sa 127 na Psalms. Ano sabi doon? Na except the Lord build the house, he'll labor in vain that build it. Ganito yun.
Kaya walang problema sa akin talaga. May pera o wala. May kumot o wala. Hindi ko problema yun. Basta, bahala ka na dyan. If you have taken care of all things, the message teaches, ano? If you have taken all things, taken care of all things, the message teaches, then, as your supreme duty and divine privilege, take what inspiration says. Arise, shine. Kung ikaw ay namumuhay sa ganito, arise ka na. Bangon, shine. For the light is come, for the glory of the Lord is risen upon thee. Those who never ayaw na siya. Ako rin, busy rin mas katitingin sa'yo dyan. Sa'yo. Those who are now sitting down as dark objects, yung mga nakaupo ngayon na parang mga madilim na mga bagay, consuming light to themselves, pasok. Kaya lang ayaw bumanda. Ang tawag yan? Pasok. Ayaw bumanda. Mabuti kung mahalinis siguro yun. Nasa loob. Parang kung salamin. Walang lintik. Ha? Kumbaga sa ilaw sa sakyan, walang lintik. May ilaw pero walang lintik. Itong kuwan ba? Battery ng cellphone. Di ba? Hindi naman nag-light yan eh. Isaksak mo sa cellphone. Pindutin mo yung cellphone. Magla-light. O ganyan ba? Ina-absorb lang niya. Wala lang. Ganyan. Consuming light to themselves should now embrace the opportunity and welcome the privilege. Today is your opportunity. Sabi ng taga-Africa, today is your opportunity. African yung style na yun. Di ba? Today is your opportunity. Ngayon ang iyong pagkakataon. Opportunity daw. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee. Panginoon pala ang bangon para sa atin. Upon thee, and His glory shall be seen upon thee. Makikita ang kanyang kalulatian sa atin. The word, behold, connotes that if you look, you can see the signs of darkness already hovering about you. Ang darkness pala. Sa liwanag tayo ay tumanaw. Tayo ay tumanaw sa naliliwanagan, sa panig ng ating buhay, at upang magkailaw, ada-aranan yun. Yun, sa liwanag tayo. Pagkain yun. The word, The word connotes that if you look, you can see the signs of darkness already hovering about you. Gross darkness, yung na parang pusikit na kadiliman, pusikit ang tawag niyan. Pusikit na kadiliman means that the people will be at a complete loss to know which way to turn. Hindi nila alam kung saan sila tutungo. Kalat, pati COVID, tinatakutan. Pangilang killer ang COVID? Di mo alam. Number 7. So if COVID is number 7, wala yan. Mahina yan. Sinabi, itanong yung kay Marcolita at saka kay yung nag-uusap. Singkong at saka siya. Ano yung number 1? Oo. Cardio. Yun ang number 1 nakalagay. Tapos mga asthma, yung mga TB. Lagi pa kayo nakamatay sa smoking. Mamatay sa pneumonia. Marami pa. Sabi ko na. Pneumonia ngayon, COVID. Kahit heart attack, COVID din eh. Oo, heart attack. Alam na natin yun. So, kaya dumami ang COVID dahil kahit heart attack, kahit cardiovascular, TB, pneumonia, Nabangga. kinagat ng aso, COVID. Bakit? Alam niyo kung bakit nalaman natin na gross darkness ngayon, the people? Bakit? Ang 15 billion sa Pilipinas na ninakaw, anong ahensya yun? PhilHealth. Pag ikaw ay na-confine at may PhilHealth ka, ingat-ingat ka, patay ka sigurado.
Bakit? Lilistahan ka ng 120,000. Tapos 20,000 lang ang bill mo. 120,000, 100 na kagad. Balik yan nila dahil sa malapit ng issue. PhilHealth ang naging dahilan nito. Yung mask, yung surgical, hindi pa sila tapos yan. Yung surgical mask, kaya sige lang, extend hanggang 2030. Makakabawi na ang gumawa niyan. World Health ang nag-utos, di ba? Huwag kayong gumamit nung yung galing sa China yan. Dahil ang China yan, baka galing yan doon, yung itim at saka yung pink. Huwag yan. Yung surgical mask ang gamitin ninyo. Bakit? China yan. Oh, tayo ang ano nito. Kaya makagat ka ng aso, COVID. Tapos hindi ka makatawid, may COVID. Galing sa Samar. Tama? Di gastos. Pabalik-balik. Di ba? Gobyerno ang ano nito. Gobyerno ang naging dahilan kung bakit tayo ganito. Gross darkness means that the people will be at a complete loss to know which way to turn. That they will be entirely confused and perplexed. Yan yun. Bakit natin pagpoproblemahin ito? Matulog ka pagka ikaw inaantok. Brother Dennis, ayaw eh. Inaantok na, lalabanan yung antok. Mama, ganyan din. Wow. Pag inaantok ka, naglalakad ka man o nakaupo, nagdadrive, tulugan mo. Ha? Ha? Walang hindi. Tanong mo sa kanila, mga anak ko. Taka nga sila, bakit kumana ng pagpaliwan? Anas ka naman, ganun ba? Balik. Pupuntang buhay sa brother Jun. Nakadilat kayo matulugan. Basta walang problema. Babangga, patay tayo lahat. Pero hindi naman ako